It's already 12:05 in the morning, February 23, 2024. Tara, samahan niyo akong mag-adventure sa Baguio. It is my first time na pupunta ng Baguio. So ito, madaling araw na nga at nagre-ready na kami para pumunta doon. Ang aming motor naka-ready na. Magmumotor lang po kami, hindi po kami magko-commute. And then, ang aming mga gamit ay nandito na sa top box. Ayan. Ano kaya mangyayari sa atin sa karanasan ko sa Baguio nito? Kaya ako'y samahan nyo kung ano ang ating magiging ganap papunta sa Baguio. Tingnan nyo naman ang dilim-dilim. Sana po ako hindi antukin sa papunta sa Baguio at ako pa walang tulog buong maghapon kasi excited ako dito sa biyahe na to. Sana makarating po kami ligtas doon at doon na lang ako makabawi ng tulog. Tara, let's go! Ayan na nga po, tinatahak na namin ang madilim na daan na ang tanging ilaw lamang ay ang mga poste at nandiyan mga nasa road na yan. So alam nyo ba, napakaganda ng biyahe namin ngayon, maaliwalas, walang traffic, solong-solo namin ang daan at napakabilis ng biyahe namin. Stop over muna kami dito sa gasolinahan. Ayan. Kami ay nag-cafe muna. Ay Diyos ko po, inaantok ako sa biyahe. So dahil napakaganda ng biyahe namin, napakabilis. And tingnan nyo, madilim-dilim pa. Kanina pa kami dito. Naubos ko na ito isang pandesal na yan. Isang pandesal. So dito muna kami palaliwanag konti kasi delikadong umakyat sa Baguio na madilim. So papaliwanag muna kami para makita yung daan. Ito na nga po, papasok na tayo ng Baguio. Kaya excited akong pumunta dito sa Baguio. Maluwag po ang daan dito, kaya dito kami dumaan sa kabila. Pag umuwi kami, doon na kami dadaan sa may Lion's Head. Ayan, welcome to Baguio City na tayo. Ramdam ko na nandito na ako sa Baguio. Yan na nga po at inabutan na namin itong magandang pagsikat ng sunrise. Ayan naman, umagang kay ganda. Yan, napakalubag ng biyahe namin. Walang hassle sa daan. At syempre, ang una nating dadaanan ay ito. Tuwan-tuwa ako sa mga bahay dito. Dikit-dikit talaga siya nandyan sa mga bundok. Puti dito mga landslide ano. Syempre, hindi natin papalagpasing magpa-picture dito. Ayan, picture muna tayo. Ayan, nandito na tayo sa The Mansion. Ayan. Nakarating na tayo dito sa Baguio. Ikot-ikot muna tayo. Ayan. Dito, pasyal-pasyal muna tayo at tayo maggala-gala muna. At dahil mahilig ako sa aso, pa-picture muna tayo kay Saint Bernard. Ay, ang laki ni Saint Bernard! Lakad-lakad tayo dito. Hanggang doon, makarating tayo doon. Marami pa tayo ikutin dito sa Baguio. Actually, this is my first time dito sa Baguio. Since birthday pa ako nakakapunta dito. Kaya enjoy natin ang pamamasyal natin dito sa Baguio. Ito pa lang una namin na pupuntahan dito sa The Mansion. And then siguro mamayang gabi doon naman tayo pupunta sa Burham Park. Then tomorrow manonood tayo ng Panambenga Festival. Di naman din ganong kalamigan dito. Akala ko sobrang lamig, dadaling ko sana yung makapal kong jacket, pero okay lang. Parang normal day. Ito naman yung Mines View. Ayan, napakaganda ng view dito sa taas. Kaya kailangan mo pa talagang pumila dahil sa dami nagpapapicture dito. So kailangan makapag-unahan ka pa. Dahil pag hindi, photo bomber ang mga nasa likuran mo. And then, pagsapit naman ng gabi, para medyo malamig-lamig ang panahon, dito naman tayo ngayon sa Burham Park. So magandang mamasyal dito sa gabi. Kaya gabi kami nagpunta. Madilim dito, gabi kaming pumunta dito eh. Kasi pagod sa biyahe na umiglip muna. So itong view dito sa Burham Park sa gabi. Ang pasyal-pasyal muna tayo. Gawin pa tayo banda dun. Meron dito live band dun sa bandang likod. Dun. Mamaya makatingin nga doon ang live band. Mga walking distance lang naman ng mga pasyalan dito. Mamaya punta naman kami ng SM. Parang hindi nilalamig ang lola mo naka-short pa. Sabi ko nga sa'yo, it's a normal day. So, kaya naman ang lamig, hindi naman siya ganun kalamigan, di ba?
Ito naman yung mga tinda nila na pwede mong ipampasalubong. Andyan, ang dami dyan. May mga assorted dyan. May mga pili nuts dyan. So, ang daming namimili pampasalubong nila. Lahat ng mga pang souvenir at pwede mong bilhin pampasalubong nandiyan. Meron din dyan bag, kitchen. Yan yung mga pinagmamalaki ng mga bagyo. Mahaba-haba pa to hanggang doon pa to sa dulo. Kaya minsan ikaw mapapagod maglakad kung mahina ka maglakad. Yan, marami rin mga foreigner dito na nakikita ko. Minsan nakikipagtawaran pa nga yung mga foreigner, nanghihingi ng discount. Ayan, tinan nyo, ito pa. May nakabili ako dyan. 7, 100, assorted na yon. Then, meron din dito mga strawberry jam. Siyempre, strawberry nasa Baguio nga naman. Kaya naman talaga, may kamahalan din. So, dito naman, kung gusto nyong kumain, meron din ditong food court. So, marami kayong pagpipilian dito. Iba't ibang pagkain dito, talagang magugustuhan mo talaga. Sa dami lang ng tao, minsan magtsatsaga ka na lang talagang pumila. Ayan o, ikot-ikot ka dyan. Ang dami. So, siyempre, kami gutom na ng mga araw na to. Sa dami ng tao dyan, ang daming pagpipilian. Hindi mo alam kung ano yung kakainin mo. Minsan kasi pag maraming pagpipilian na pagkain, hindi mo alam kung anong gusto mong kainin. Sa haba ng inikot-ikot namin dyan, ang ending po ay nako, hindi kami kumain dyan. Alam niyo kung saan kami kumain. Umalis pa kami dyan, naglakad-lakad pa rin kami. Nakapag-decide kaming dito na lang kami kumain since napupunta naman talaga kami ng nasa plan naman pumunta dito sa SM. So dito na lang kami magdi-dinner. Alam nyo, medyo nakakapagod din talaga. Pero dahil bawat liko, ahon. So, gutom na gutom ako. Kaya ito, ang ating dinner talaga naman. Solve na solve ako nito. Talagang ako'y sobrang gutom na nito. Grabe talaga. Then, after naming mag-dinner, pinasyalan naman namin itong Sky Ranch. Yan. So, after namin dumaan dito, dumaan din kami sa park, nanood kami ng concert. So, saglit lang naman yon. Then, umuwi na kami at makapagpahinga dahil gigising kami ng maaga para manood ng Panambenga. So, talagang yun ang inabangan namin. Talagang yun na aming pinaghandaan at talagang inabangan dito sa Baguio. Maaga tayong gumising kasi abangan nga natin itong Panambenga Festival. At ito nga, nagtsinelas na lang kami. Kasi kanina, nakamotor kami nang umalis, hindi pa kami nakakalayo. Nahuli kami ng pulis. Bawal palang nakamotor na nakatsinelas dito. So sabi ng pulis, maglakad na lang din kami kasi pag nakamotor kami dahil overcrowded ang tao dahil sa event, wala kaming paparadahan ng motor. Kaya heto, nagtiyaga na lang kami maglakad. Iba dito sa Baguio, masyadong mahigpit. Imaginein mo, hindi nga namin alam na may color coding pala ang motor. So nung Friday, gala pa kami ng gala. Buti hindi kami natsyempohan ng pulis. Kung hindi, yari na naman. Pero kahapon, nahuli kami ng pulis. Matinding pakiusap ang ginawa namin. Abot ang sir, please. Bago lang kami sa Baguio. So grabe talaga dito. Kaya kung first timer ka, maninibago ka talaga. So dito tayong part mag-aabang. Tingnan nyo, ang daming pulis dyan. It was crowded. Hindi lang bawat kanto may pulis. Talagang lahat ng gilid dyan magkabilaan yung mga nakabantay na pulis. So ganyan talaga sila kahigpit pagka ganitong may mga event. Nagsimula na ang parada. Tara, sabay-sabay nating panoorin. Ito yung Philippine Military Academy nila. Ayan, yan ang unang pumarada sa kanila. After ng banda, sinundan naman ito ng parada ng mga katutubong native dito sa Baguio. At ito naman yung mga turista natin from Korea. Anyari sa'yo! Anyari sa'yo! 안 하신다고요? Tingnan mo tong mga bata na to. Ang cute nila, diba? Ang liliit nila. Pero ang tiyaga-tiyaga nila dito nagsasayaw. Di rin biro ang practice na ginawa ng mga bata na to.
At kahit nahihirapan sila sa paglalakad, imaginein mo, ang layo-layo rin yung nilalakaran nila. Tapos magpe-perform sila sa gitna ng kalsada. Grabe talagang effort ito at hindi mawawala ang smile nila sa mga mukha. Yan talaga makikita mo kahit hirap sila, makikita mo na ang saya-saya pa rin nila. Effort talaga nila dito, iba. Imagine mo ngayon habang naglalakad, pasayaw-sayaw. At iba rin din yung mga daladala nila mga props, hindi rin magaan yan ha. Kaya talaga tingnan mo, ang galing talaga nila. So bilib na bilib ako sa kanila. So ito tingnan mo ho, talaga naman energetic na energetic sila sa pagsasayaw habang naglalakad. Busan ka pa. Eh tingnan mo naman, ang lalaki ng mga basket na bitbit nila. At yung iba, nakatapak pa talaga. So after nitong parade, sa iba naman tayo gagala. Welcome to my farm. Farm daw eh. Nandito kami ngayon sa strawberry farm. Ayan, mamimitas tayo ng strawberry. Makakailan kaya tayong strawberry ngayon? Ha? Mura daw dito eh. So try nating mamitas ng mga strawberry. Yan. For experience ba? 'Di ba? For experience. Ang luwang din ito oh. Tapos may mga lettuce. Ayan ang mga lettuce. Ang lalaki ng mga strawberry. Ang lalaki niya talaga. Mamaya. Kuha muna tayo ng basket doon. Ha? Kuha tayo ng basket para tayo makapitas ng strawberry. Kailang pabilisan tayo nito eh. Tara't simulan na nating manguha ng strawberry. Ayan, kailangan mapuno ko yung basket na yan. Itong basket na to, 1 kilo daw ang laman nito pag napuno mo. Worth 700 siya. Meron namang nabibili doon, naka-styro na siya, 250. Pero syempre, gusto nating ma-experience na pumitas ng strawberry, kaya tinry ko. So first time ko lang naman din gagawin to. Okay lang din naman, magbayad na lang ako ng 700. So, syempre, pinuno ko ng pinuno yung basket na yan. Talaga namang inapura ko ng inapura ang pagpitas ng strawberry. Napakalalaki ng strawberry dito. At ang pupula niya. Doon kasi sa bandang unahan, marami nang pumipitas. O syempre, mautak tayo. Kailangan malalaki makuha natin. Eh di sinimulan ko sa dulo. Syempre, ibang tao tamad pumunta sa bandang dulo. Kaya ako, sa dulo ako nagsimula. O di hindi pa napipitas yung mga yun, kaya yan, marami akong nakuha. Inapura ko ng inapura kasi marami nagdadatingan. Baka mamaya sundan ako doon, ay mapitas ko, ay mga hilaw na, kailangan piliin mo daw yung pulang-pula. Ayan o, may binibigay naman silang gunting pang gupit mo, hindi po pwedeng pigtasin mo. Tapos, pagka nakuha mo na daw tong strawberry, hindi siya po pwedeng i-rep, bawal i-rep kasi magtutubig siya. So, kailangan naka-open lang siya. Kaya nung pagkatapos nito, ilalagay lang nila sa karton. Kailangan naka-open air lang siya para hindi malusak or magtubig. So, bawal talaga siya ilagay sa rep. Ayan. Mabilis ako sa pagkuha dyan, sa pagpitas. Kailangan mabilis ang mata mo. Kaya pag nakakita talaga ako ng pulat malaki, ay talaga naman, hindi na ako kakalagpas sa mata ko. Ilang garden pa yung iikutan ko na yan. Kasi baka nga tayo maunahan ng mga dumarating na mga bagong customer. So, kailangan mabilis tayo dyan. Ayan. Wala pa sa kalahati ng basket yung napipitas ko. Tirek na yung araw. So, kailangan talaga mabilis ang mata mo dito. So, inuuna iniisip ko, paano ko kaya ito mapupuno? Kasi baka hindi ko siya mapuno eh. Yun naman pala,
kukulangin pala talaga tong basket mo sa dami ng bungat at ang dami rin talagang mga strawberry dito, iba-iba ang may-ari. Ito nakuha natin. Yan. Akala ko yung lagayan, basta mapuno mo, apawin ko po. Apawin ko, okay na. Yung pala titimbangin na sa pasobra sa 1 kilo. Ayun na nakuha natin. Dito, ay lalaki dito. Sana dito para tayo gumawa pulang-pula. Hindi pa ito na pinagpatahan nila. Ayun o, kasi, ayun ang lalaki o. Grabe. Sabi na, gawin pala tayo dito. Yan. Tapos na tayo dito sa strawberry farm. Yan, tapos na tayong mamita sa mga strawberry. Then, it's time naman para kumain tayo. Gutom na tayo. Yan. Dito kami sa Lion's Head. Ang init, kaya bili muna tayo ng ice cream. Yan, ice cream tayo. Last destination na namin to Lion's Head. Then, uwi na. Yan. Mainit dito. Alek doon sa taas. Ano siya, malamig. Kaya kain muna ako ng ice cream. Then, uwi na kami. Tapos na ating pamamasyal sa Baguio. It's time to be back home. Yan. After ng adventure mo sa Baguio, ito talaga yung pang pinali. Talaga naman uuwi ka na lang, dito ka pa dadaan sa ilog na to. Kailangan matawid namin ang ilog na to. Kasi alam nyo, sira kasi yung daan dun sa taas. So no choice kami, kailangan namin dito mag-shortcut. Wala kasi ibang dadaanan. Bukod sa rough road na, talaga naman, tatawirin mo pa tong mga ilog na to. Hindi rin biro tong mga ilog na to. Kasi hindi naman siya ganun kababaw. Katulad niya, no? Tingnan nyo na lang tong kotse na yan. Ay grabe talaga, mapaisip talaga kami dyan kung tutuloy kami. Dahil yung gulong niya halos lumubog na. 4 wheels pa yan. What if pa kaya itong dala namin na motor lang? Pero no choice kami, medyo malayo-layo ikuti namin kung babalik pa kami. Kaya hayan, sumugod na kami. Medyo takot na rin ako dito kasi baka mamaya meron lubak dito, semplang kami, bagsak kami talaga sa tubig. Kaya ito, medyo nakaahon na kami sa isang malalim na dinaanan namin yan. So akala namin, okay na. Yun lang ang dadaanan namin. Tingnan nyo naman kung gaano kalalim mo. Oh, ayun, bumalik pa yung isang sasakyan na yun. At ito, akala naman okay na lahat, pero hindi pa pala. Meron pa tong kasunod. Ay grabe talaga. Bukod sa rough road na, ang dami pa namin dinadaan ng ganong tubig. So itong dadaanan namin, siguro medyo okay na to. Kaya kahit papano, makaka-ahon-ahon na kami dito. Siguro malapit na kami dito makalagpas. Hindi rin natin alam kung gaano kahaba itong biyahe na to. Itong rough road na to para makarating tayo mismo doon sa main road. So heto na nga. Kailangan na natin daanan pa ang isang dadaanan na malupit talaga. Ay grabe ng adventure talaga to. Super. Talaga na nga naman. After ng kasiyahan mo doon sa bandang taas ng Baguio, ito naman talaga yung dadaanan mo. Ito, medyo mababaw-babaw na to. Siguro naman ito, hindi na kami masyadong mahihirapan dahil doon sa isa talaga, grabe ang kaba ng dibdib ko doon. Imagine mo talaga halos tumubog yung gulong mo. Pero ito, medyo mababaw-babaw na to at medyo maigsi. Kaya kahit papano, hindi ako masyadong kakabahan. Ay, grabe talaga ang tawa ko dito. Alam mo yung after ng adventure mo doon sa taas, tapos ganito yung dadaanan mo, ay talaga naman, matatawa ka na lang talaga. At ito pa, may isa ka pang dinaanan, maputik-putik pa. Mahaba-haba ditong biniyahe namin na to eh. Itong mga dinadaanan namin, lubak-lubak na yan eh. At talaga naman sa dami ng sasakyan nagdadaan dito dahil walang ibang dadaanan, ay medyo traffic. Doon kailangan makaahon kami doon sa tulay na yon. So pag nakaahon kami dyan, okay na. Kasi banda doon kasi, yun ang close road. So ito, may dinaanan na ng mga tubig. At ito, konting ahon na lang at makakaahon na kami doon. At malalagpasan namin ang madugong daan na to. Ayan na nga, tingnan mo, may mga truck pa. Ayan pa sila la moves. So kailangan mag-overtake na kami dito sa mga truck na to. So ito na at mag-overtake na kami. Isang ahon na lang to at makakahinga na talaga kami ng sobra.
Eto na nga po. Ayan, kailangan na namin mag-overtake kay Lala Moves. Ala, si Lala Moves tumirik na talaga. At kami dito, yung motor namin halos di na makaahon. Tingnan nyo, ang bagal na lang usad. Kasi nga po, yung gulong namin medyo dumudulas-dulas na. So akala ko talaga titirik na kami dito. Pero sa awa ng Diyos, heto na. Oh my God, makakaahon na kami sa wakas. Oh, sa wakas, thanks God at nalagpasan namin ang madugong daan na yun. At yan po yung dinaanan namin. Grabe talaga, tingnan nyo mula doon sa dulo. Oh. Yan talaga yung mga dinaanan mo. Ay, grabing adventure to sa Baguio. This is my first time and unforgettable experience ko dito sa Baguio. At kahit gano'n na nangyari sa pag-uwi namin, at disaster ang mga dinaanan namin, and thanks God at nakauwi po kami ng safe. At maraming salamat po sa panonood nyo at sinamahan nyo ko sa adventure ko dito sa Baguio.